Ito na si Marco sa kanyang pulso ni Marco. Chong, good morning, Chong. Okay, musta, Chong? Gusto kayo dyan? Musta? Mr. Repa. Okay naman. Goalie ka ba? Goalie o dance goalie? Hindi masyado. Kasi ano ko eh. Tanong kuryente. So nagtitipid ako sa sa tubig. Minsan pagka di naman pinapawisan, naspo-naspo lang tayo. Sabi mo nga. Oo, ako nga. Pero okay yun naitanong mo mismo yung taga MWSS. Ikaw lang ang narinig ko nagtanong kung ilang beses siya naliligo. Kasi, totoo naman, bago kayo magsabi na magtipid kayo, kayo mismo dyan. Di ba, nagtitipid ba kayo? Parang yung mga nagsasabi na ang aircon mo daw sa bahay dapat 25 ang temperature. Meron pa nga, 27 eh. Tapos lagyan mo na lang daw ng electric fan. With all due respect, sa panahong ito, baka hindi lumamig yon. Although, pwede naman, pero para bagang iniisip mo, umaandar nga siya, pero hindi napapalamig, hindi nagbabayad ka rin ng kuryente. Gawin mo naman 24. Yun, o kaya 23. Siguro pwede na yun, pero yung 25, sinubukan ko eh. O, hindi na Okay, Chong! Ano ba meron? Ay, musta, Chong? Ito nga nabanggit mo yung init, aircon. Batiin mo yung mga taga-UP Los Baños, ha? Uy, kamusta? Ito nga, gusto ko lang sabihin sa inyo. Kasi congrats ako, hindi naman ako nanalo. Wala naman po ako napanalunan. Kukunin ko itong mga natin, tropeo. O sige, utusan muna kita, kuhanin mo. Anong gusto mo unahin? Yan muna? Ito. O sige, magpasalamat ka na. Dami ho nito. Actually, ako'y humahanga na rin. Ang laki na ho, in-improve talaga ng Gandingan. Pati sa klase po ng kanilang trophy. Pulido na ho ang gawa ngayon. Okay. Gusto ko makita curious ako doon sa una mong napanalunan na Gandingan. Best AM announcer. Nabibilang mo pa ba kung ilan yung Gandingan mo? Best AM announcer yon. Ito ang ganda nito. Yung mga, salamat po na marami. Thank you very much po. And again, salamat po. Kukunin ko yung 12 ho ito na napanalunan ng aming himpilan itong Sabado. Okay, dali mo nga dito, Seth, please, para naman natin maipakita ito. At tayo nagbibigay pugay po sa lahat ng bumubuo sa Gandingan Awards 2024. Ito po ay panibago ho na naman pong inspirasyon sa aming lahat dito. At kami po ay nagagalak nga din po na muli ay mabigyan po ng pagkilala dahil ito po ay nagsisilbi din po sa aming panggising, sa aming pong tungkulin bilang mga mamahayag. Ito po. General Awards for Television. Television ho pala ito. Think about it. Drama ng Mafia. Ayan. At ito pa. Yung isa ho naman ay Most Development-Oriented Magazine Program. Ito hong ating programa ho with Cha-Cha. At ito ho ay sa 1PH. At television din pala ito. Ay talaga. At ito ho yung ating po namang awards. Most Development-Oriented FM Station, DWFM 92.3 True FM. Salamat po na marami. Ayan, muli po kay Boss Jane Basas, kay Boss Shena Olaso, Boss Guido Zabaliero, Boss Raul de la Cruz, Ma'am Cherry Baile, at sa lahat po ng ating kaagapay sa production, lahat sila. Opo, lahat ng ating mga uri manggagawa. Opo, sila po ay nagpapasalamat ng lubos sa Gandingan Awards sa parangal na ito at atin pong inaalay sa lahat ng ating mga manggagawa sa himpilang ito at sa lahat din po ng mga tagapakinig natin, lalo na sa mga uri manggagawa at mga senior citizen. Sige, Marco, alis ka na. Okay, kasi pasalamatan ko na rin yung tropa ko. Yung tropa ko dito, si Sir Alvin Maanyo. Sir, thank you po. Thank you sa inyo. Sila Alvin, yan. Yes, and Sir Raul, salamat po sa inyo. Sila Ma'am Shirley. Saka si Ma'am Cherry, yung iba-blower mo nun, noong Sabado. Napansin mo yung blower ni Ma'am Cherry noon? Akala ko hindi ko siya nakikita madalas na ganun siya dito sa ating opisina. Congrats po. Congrats sa inyo. Thank you. Wala kayong pakain. Nanalo kayo Wala kayong pakain dyan. Okay, maghintay ka lang. Okay. Sige, so paano uwi na ba tayo? Tapos mamaya naman si Lord, yung kanyang mga parangal naman. Si Lord nga at saka itong kanyang producer na si Katz, pati ang bumubuo ng Sana Lord. Congrats sa inyo. Ano yata yung natanggap po naman ni Lord ay Kung sa inyo, 12. 7 sa kanya, 7. Oo. Opo. Napagod nga sa pag-akyat.
Sige, so ano meron? So ito na nga kanina nababanggit mo yung aircon, yung init, hindi ba? Sinasabi mo, paano nga magtitipid sa tubig, kay init-init ang panahon ngayon. Tuloy-tuloy pa rin po ang reklamo ng mga tao dyan sa tumitinding init, kaliwat kanan nga yung yung mga eskwelahan na inililipat from face to face to alternative mode system, yung kanilang mga diskusyon sa eskwelahan dahil nga patindi pa rin ang patindi ang init na nararanasan po natin. Noon pa naman, problema na natin ang mga classroom sa mga pampublikong eskwelahan na hindi naman handa sa mainit na temperatura na meron po tayo dito sa Pilipinas talaga. Noon pa problema na ito. Pero ngayong may El Nino, mas matinding problema po ito. Ang tanong ko, bakit hindi ginagawa ng paraan? Bakit hindi sinusolusyonan? Hindi ba dati pa namang mainit dito sa Pilipinas, mas uminit lang ngayon? Huwag mo akong gagalitan. Hindi, tinatanong ko lang kasi apektado rin ang iyong apo. Sinasabi mo, malungkot na nga yung bata at nakaharap na lang ng nakaharap sa kanyang computer, Oo. Saka malungkot din ako. Bakit? Mataas ang kuryente mo? Ay, oo. At least komportable yung apostolic. Oo. Kasi nga, ito nga, gagaang Laki ng tinaas, ha? Totoo yan. Halos 2,000 piso. Hindi lang. Sa inyo, magkano? Hindi lang 2,000 piso. Malaki yung itinaas sa inyo? Malaki. Oo. Yun na nga. 40%. Ba, matindi. Ang laki nga niyan. Hindi na nakakapagtaka po yan. Kasi nga, tumataas po kasi ang demand natin. Di ba? Tumataas ang gumagamit ng kuryente. Pero ito ba gagaamban loob natin o mas dapat kabahan tayo na hindi lang dito sa Pilipinas nararanasan yung ganitong init, kundi sa buong mundo. Kanina nga, di ba, ikay nagulat. Sinasabi mo India at Pakistan magkatabi lang. Pero doon sa India, nag-uulan. Sa India, mainit. Sa Pakistan, nagbababaha, nag-uulan. Yes. Gaano ba kalapit yan sa isa't isa? Ay, malapit lang yan. Halos may boundary sila dyan. Yun ang nakakapagtaka. Nagulat ka. Hindi ko makalimutan ang reaksyon mo. Sabi mo, really? Is this happening? Sabi mong ganun kanina? Ito nga, sa mga karatig bansa din po natin, tulad sa Bangladesh, sa Thailand, tsaka sa India, tsaka sa South Sudan, at maging sa Amerika, na mas malamig ang klima, iba nga daw po talaga ang init na nararanasan ngayong taon kumpara nitong mga nakaraang taon. Mismo. Noong nakaraang linggo, naglabas ng warning si UN Chief Antonio Gutierrez. Ang sabi niya, the era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. Literal na parang pinakukuluan ka sa mainit na tubig sa temperatura na meron po tayo ngayon. Hindi pa natatapos dyan yung warning ng United Nations, sinundan niya pa yan, nag-English na ulit. Sabi niya, climate change is here. It is terrifying. It is just the beginning. Sabi niya ganyan. Sabi ng United Nations, tila nananakot. No, ano po? Ng mga repa ko nandito Ang mga kainuman natin pagka weekend So ito na nga. Pero sang-ayon rin ang mga eksperto sa pahayag na ito ng United Nations. Hindi nga daw ito ang unang beses na gumamit ng nakababahalang salita ang UN para magbigay ng babala sa lumalalang problema ng mundo sa climate change. Noong 2021, ginamit pala ni Gutierrez ng UN ang salitang Code Red for Humanity. Pero mukhang mauubusan na ng mga nakakagimbal na salita ang United Nations at mga eksperto para kuhanin ang atensyon ng publiko kung gaano po katindi ang krisis na kinakaharap natin sa climate change. Yung sinasabi mo lagi, tuwing umaga, climate change is real. Hindi ba? Nabanggit mo yan. Lagi mong binabanggit yan. Nararapat lamang na talagang pagtuunan ng pansin ng mga lider ng bansa itong problema sa climate change. Yung patuloy na pag-init ng karagatan at pagkalusaw ng yelo na mas bumibilis po, sabi ng mga siyentista, mas mabilis na nangyayari kaysa dun sa kanilang pagtansya. Kaya maraming bansa, napapansin mo ba naghahanda na sila sa long-term effects nitong climate change o yung pag-init ng mundo? Well, pinag-aaralan namin ngayon kasi bubuo yata tayo ng dyan. Pag maganda-ganda ang pakiramdam ko mamaya, bubuo ko ng think about it tungkol dyan. Para mas makatulong tayo. Yun na nga, aabangan namin yan. Babala. Mamaya kung mas maganda na pakiramdam ko kasi magpa-aircon ka lang buong araw para gumanda yung pakiramdam.
Huwag kang maglalabas. Pero yun nga, base nga sa iba't ibang mga pag-aaral, ang mga bansang Norway, New Zealand, Finland, pati yung ibang Nordic countries. Nordic, ha? Can you define Nordic? Nandyan yan banda sa may Northern Europe. Di ba? Yan yung mga Scandinavian countries, yung medyo malalamig. Sweden? Yes, kasama din yan. Ay, napunta mo na? O di mabuti, ako hindi pa. Ilan lamang nga daw po yan. Oh. Norway. Yan, yung mga binabanggit mo. Number 1, Norway talaga. Ano pa? Copenhagen. Sa Denmark, kasama din yan. Nordic countries. Eto nga, ang sinasabi, sila daw yung mga climate-ready countries sa buong mundo. Sa Norway, 98% ng kanilang kuryente galing na sa renewable energy. Ganong kalaki. At sila rin ang numero 1 sa paggamit ng electric vehicle sa buong mundo. At 8.1% ng kanilang populasyon na ang gumagamit po ng electronic cars. Ganon sila kahanda na umpa. They are compliant. Yes. Doon sa kanilang pledge. Ayun na nga. Pero magpapaalam muna ako sa ating mga viewers sa RPTV at sa Sige. 1PH. So mga bossing namin dyan sa ating mga tagapagtangkilik po sa RPTV at sa 1PH. We'll see you again tomorrow. I hope you enjoyed our show today. Hindi pa ho tayo tapos sa paglilingkod sa bayan dahil bukas po muli tayo magniniig sa papawid. RPTV para sa Pinoy. Thank you very much. At sa 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino. Gandang umaga po. We'll see you tomorrow. Okay, Marco. I'll see you. Okay, Hindi pa ako tapos. Okay, sige. Pero malapit na ito. Kung may Nordic countries na ready sa climate change, meron naman tinatawag ng mga third world countries tulad natin. Na pinaka-apektado po nitong global boiling na tinatawag, ano? Ilang pangulo na bang nagdaan base sa iyong pagkakabilang na wala pa rin klarong solusyon sa climate change? Ang tanong kasi dyan, kailan ba kasi itataas yung budget allocation doon sa mga ahensyang nakatutok para pag-aralan at labanan itong climate crisis? Kailangan pa ng pera na naman dyan. Tsaka isa pa, kailan magtatalaga ng mga competent na mga tao doon sa mga ahensyang nakatutok dyan sa climate crisis na iyan? At kailan maghahalal na mga taong totoong may pake dito sa mga ganitong klase ng issue? Ang kailangan natin yung totoong mga makakalikasan, hindi yung mga nagpapanggap lang. Ang kailangan din natin yung mga totoong mga leader. Sabi nga kanina nung kausap mo, hindi yung pagka malapit ang eleksyon, biglang nagpapapogi sa mga isyong kinakaharap po natin ngayon. At ito pa, ngayong tag-init, na problema natin ito at naghahanap tayo ng solusyon, may solusyon na ba tayo para sa paparating na La Nina? Handa na ba tayo? Sagot! Ba hindi ka sumasagot, Repa? Tinatanong kita. Handa ba tayo sa paparating na tag-ulan? Dahil lang sabi, pagkatas ng El Nino, dadating ang La Nina, na yung mga ulan mas palalakasin yung normal na ulan. Ready ka sa baha? Aba, basta ako, lagi akong ready. Handa ba tayo sa mga unos na paparating? Always ready akong ibalita ang hindi nila kahandaan. Okay. At least madali kang kausap. Yan po ang susunod nating kakaharapin. Kaya peace out na ako. Bala na kayo dyan. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.